Ito, nagbabalik ang Mautog Rally. Maisog Rally, sorry. Mali-mali na tayo. Itong Mausog Rally daw ito ka-coffee, magkakaroon daw sila dyan sa Tacloban. Eh naku, nagkakalat na naman sila ng fake news. Ano na naman to? Kesyo daw. Dahil magkakaroon ng Mautog Rally, Maisog Rally, dyan sa Tacloban, dyan sa Leyte ka-coffee, abay, wala na raw flight. Ulo. Anyari sa inyo? Kasalanan nyo naman ng BBM yan. Ginigipit na naman kayo. Yan na naman ang press release nyo dyan. Bakit naubusan ng flight yung mga pupunta dyan sa Mautog Rally na yan? Ano na naman ang nangyari dyan? Sisi na naman kay PBBM yan. Fake news na naman kayo dyan. O siya, sige. Talaga kayo, wala kayong ibang maisip dyan. May bago na naman kayong mga kasinungalingan na pinapakalat ninyo dyan. Mag-rally kayo, pakialam namin sa inyo kung mag-rally kayo dyan. Huwag lang kayo magbintang ng kung ano-anong pinagsasabi nyo dyan. O ito, nagsisirculate na naman ito online ka-coffee. Kasi ano na naman, kung ano-anong pinagsasabi nila daw. Dahil daw sa Mautog Rally, Maisog Rally, ano ba tawag natin dyan. Ayan, wala na raw pong flight. O limitado na yung flight, yung iba close na, wala na makuha ang ticket at kung ano-ano yan. At sinisisi nila, sinasadya daw ka-coffee itong mga pangyayari na ito dyan dahil ginigipit sila dahil ayaw silang papuntahin dyan sa Tacloban. Girl! Ang daming paraan para makapunta kayo ng Tacloban. Mag-Cebu kayo, magbarko kayo, o mag-bus kayo, makapunta pa rin kayo dyan sa Tacloban. Eh, hindi nila alam na noon pa man nag-anunsyo na, meron na pong announcement patungkol po dyan sa ginagawang maintenance ka-coffee. Pagpapaganda po ng airport. May advisory na po ang CAB dyan. Yan, Area Center 8, Region 8 yan. Advisory to the Flying Public. Tacloban o DZAR. Tacloban Airport's temporary hours of operations will be at 6 a.m. to 6 p.m. effective May 2, 2024 to August 2, 2024 per approved notice to airmen o NOTAM issued by the Civil Aviation Authority of the Philippines on April 24, 2024 to give ample time of runway works as asphalt overlay at Daniel Zero Valdez Airport, Tacloban City. May we request the public to coordinate with your respective airlines for further updates of your flights. And isa pa, marami pang mga airlines na pwede nyo puntahan. Kung sarado na sa Cebu Pacific, at siya mayayaman yung mga nagpupunta dyan sa Mautog Rally. Ang dami nilang mga ano dyan, tawag dyan, ang dami niyong pera dyan, hindi mag-chopper kayo, sakyan ninyo dyan, lahat na sakyan ninyo, mga nakakotse dyan, huwag na kayong gumawa ng kwento. Dahil kung ano-ano na naman po ang ginagawa ninyong fake news na naman dyan. O siya, sige. O yan, na-fact check tuloy kayo dyan. I-check natin itong fact check na ito mula sa Adobo Chronicles. Pakalat pa kayo ha. Huli. O yan ha. Nakikita niyan mula sa Adobo Chronicles ha. Ito po ay mula kay Sir Melchor Vergara. Yan, fact check ha. No flights to Tacloban are not being canceled due to Maisog Rally. O yan ha. Yung mga canceled flights dyan sa Tacloban, hindi dahil magkakaroon kayo ng Maisog Rally dyan, hindi para gipitin kayo na hindi kayo makapunta dyan sa Tacloban, makapag-rally. Gunig-gunin nyo lang yan ka-coffee dahil nauna nang nag-announce na nagkakaroon ng maintenance dyan kaya limited lang po yung oras ng paglipad dyan. Claims by some pro-Duterte supporters suggesting that flights are being canceled due to the Maisog Prayer Rally in Tacloban City are misleading. O yan ha, na-fact check tuloy kayo. Misleading po yan. Huwag nyo lang ikalat yan. In reality, the disruptions stem from planned maintenance work at Tacloban Airport which has been publicly announced. O yan, publicly announced. Isa na, kinonsider yan, ang organizers ng Maisog Rally, Mautog Rally, kinonsider nila yan. O, teka, mahirapan yung flight ng mga politiko, mga kampanya dyan sa Maisog Rally dahil limitado yung flights dyan. Lipat tayo. Diba? Sana inisip nyo yan, lipat tayo, balik tayo Davao. Pwede ganun naman yun eh. O, hindi nyo na-anticipate yan. It was publicly announced. In-announce sa publiko yan, yung maintenance works na yan. As early as April pa. Okay na lang naman kayo nag-announce dyan. Last weeks ng April o early weeks ng May, dyan lang kayo nagsabi na next area ninyo, Tacloban. Airlines and passengers were advised well in advance about limited airport hours to accommodate these essential repairs. The advisory clearly states that these adjustments
will persist from May 2 to August 2, not just for the duration of the rally, as the DDS claimed. Napag-aalatan kayo dyan. Therefore, attributing the flight cancellation solely to the rally overlooks the broader context of ongoing airport improvements necessary for ensuring passenger safety and infrastructure reliability. Oy, huli. Huli na naman kayo dyan. Kung ano na naman ang dinadahilan ninyo dyan sa prayer rally nyo. Isisisi nyo na naman ang panggigipit. Naku, gusto namin mag-rally, pinipigilan kami ng Cebu Pacific. Cebu Pacific si nyo. But limited yung flight. Hindi si PBBM. Kayo talaga, oh. Lahat na lang. Kasi daw, nadala sila eh. Nung rally dyan sa Dumaguete, biglang naging under maintenance daw yung ano dyan. yung dyan, yung plaza. Naging under maintenance daw for anniversary celebration daw ata nila. No? Nadala sila dyan. Kaya lahat na mangyayari dyan sila maniniwala. Parang inuulan kayo ng kamalasan. Ha? Ano yan? Nagkakataon lang ba yan o minabalas na talaga kayo dyan? Ewan ko. Hindi ko alam kung karma yan, pero nasa sa inyo yan kung ano yan. Mautog, bili na kayo ng sariling eroplano at barko para makarating kayo ng Tacloban. Actually, marami namang ibang paraan para makarating kayo ng Tacloban, di ba? Mag-bus kayo, simula sa Maynila, yun nga lang, medyo mababang biyahe yan. 36 hours yan, kung nakabus kayo dyan, no? Hinto-hinto pa yan. Enjoy nyo naman yung scenery. Kung may mga sasakyan kayo, yan, 24 hours lang yan. Makarating kayo ng Tacloban. Picture-picture kayo dyan, selfie-selfie sa San Juanico Bridge, yan, sa MacArthur Landing, yan, sa Coca-Cola, yan, makapag-picture-picture kayo dyan sa Tacloban. Eh, yung mga gustong mabilisan, pwede kayo mag-aeroplano. Dahil kayo ng Cebu. Pagdating nyo ng Cebu, yan, sakay kayong biyahe kayo, sakay kayong barko papunta ng Tacloban. Marami namang paraan. Matagal pa naman na. Kailan ba ang mautog rally dyan sa Tacloban? Pwede nyo pang gawaan ng paraan yan. Hindi yung magsisi na naman kayo dyan, magkalat-kalat na naman kayo dyan ng fake news yan. Sabi ni Ma'am Sonia Darnayla, karma, Sir Ka-Coffee, yan, karma daw yan. Hiramin muna nila ang aeroplano ni Kibuloy. Marbs Pega, pwede. Di ba? Hiramin nyo muna, pagpaalam nyo naman. Total, ang, ano naman, ang manager naman ng assets ni Kibuloy, si Digong. Yan, hiramin nyo muna yan. At may mga sarili mga chopper yan, may yaman yung mga yan. Yan muna gamitin ninyo. Tama, may mga DDS dyan, yung mga balimbing dyan, kilala namin yan. Yan yung picture dyan sa Malacanang, no? Wala kay Sir Robert Roque. Tapong, JM Tapong, salamat sa Presidente. PBBM lang ang tunay na Pangulo ng Pilipinas po. Thank you. Ma'am Lori Mamawag, simula na ng campaign nila. Actually, medyo matagal-tagal na silang nagka-campaign dyan. Matagal nang nag-iikot yung mga yan eh. Yung mautog rally nila na yan, kampanya na yan. Ikot-ikot na sila dyan para makakuha na sila ng mga boto. Ayan. Kasi wala silang nakikita ng ibang paraan eh. Tingnan mo, paulit-ulit sila doon. We are not for sale. Naku, drama. Sino ba nagsabing for sale tayo? We are not for sale. Hindi nyo kami maboboto sa initiative na yan, sa People's Initiative. Tapos na yung issue na yan. Di ba rin kayo nakabubol dyan? Sino ba nagsabing for sale kayo dyan? Talaga. May chopper si Alice Gu, anak ni Bongoy. Flamilin sa Biano. Ayan, hiramin niyo yung chopper ni Alice Gu, pero nabenta na nga lang daw yan. Hindi nga lang fully paid. Kung nakinig kayo ng rally. Hindi nga lang daw fully paid, pero mahihiram niyo yan. Lahat na lang talaga isisisi nila kay BBM. Baka nga pagdating ng panahon na di na makautot si Digong at si Roque, pati yun, isisi na rin kay PBBM. Baka sabihin nila, ason sila dyan. Yung tubig nila, dinumihan, nilagyan ng bakterya, kaya nagtatay. Posible, lahat yan, ka-coffee, ibibintang nila yan. Bakit pa na-rally nila? Para saan ang nirarally nila? Sabi ng Japanese character ito. Kampanya yan, sir, hindi yung prayer rally, no? Mga Duterte, korupsyon, di basura na yan, sabi ni Tapong JM, no? Eva Minerva Store, kakayanin pa kaya ni Fentanyl Digong na sumama sa utog rally? Kanya pa, ma'am. Yun na lang, hirap na. Pansinin mo, ha? Yun kasi ang pang ano nila, sa totoo lang, yun ang panghatak nila ng audience, si Digong. Kasi kung wala si Digong dyan, kaunti lang din ang pupunta niyan. Kaya yung iba, napipilitan pumunta dyan. Siyempre, dahil mga fanatics din ni Digong, pupunta sila dyan. Kasi kapag wala na si Digong dyan, mababawasan yung audience nila dyan. Kasi pupunta ba sila para kay Harry Roque? Hindi naman siguro.
Kay Atty. Vic Rodriguez, hindi rin naman. Kay Glenn Chong, hindi rin pupunta yan. Ang pinupunta nila dyan si Digong. So ang ginagawa dito, yung mga kampo ni Digong, yung mga tatakbo sa pagkasenador o kung ano ang party list ang tatakbuhan sa 2025, ginagamit nila si Digong. Kasi in a way, may supporters para si Digong para makuha nila yung boto na yan. Dumidikit ba? Ganun ba? Si Roque, dumidikit niya kay Digong. Kasi hoping na mapapanalo siya sa party list na tatakbuhan niya sa 2025. Ganon din si Atty. Vic Rodriguez. Pero malabo itong si Atty. Vic. Kung hindi siya kumalas kay PBB, may potential siya naging senador siya. Eh kumalas eh. Oh, Atty. Glenn Chong, nag-ambisyon din yan maging senador. I don't think mananalo yan. Ayan. Kaya sila nagsisisigaw dyan, nagrarally-rally sila dyan. Marbs Pega, di ba nahihiya si Digong na pupunta sa Tacloban pagkatapos ang sinabi ni PBBM na walang ginawa after Yolanda? Marbs Pega. Oh, tama yung sinabi mo, ma'am. Ako din. Narinig ko rin yan, no? Yung recovery dyan, ngayon, 2 years ago lang nagsimula, napabayaan yan. Ang laki ng pera niya, no? Mga OFW natin, ang daming donasyon dyan, no? Saan napunta yung pera na yan? Diba? Sangkater ba yan? Wala, napabayaan. Ay, may kumita. Naku po. Jim Florento, late na ako ka-coffee. Medyo mamo. May isang topic pa tayo, don't worry. Edwin Valenzuela, pro Duterte ang mga senador na nagsuporta kay Escudero bilang Senate President. Ayun, correct. Kaya masama ang loob ng iba dyan. Nasaktan sila dyan sa nangyari. Kasi umaasa sila, di ba, na pro Duterte, hindi didikit kay Marcos, hindi papalitan si Zubiri kasi bata nila si Zubiri, then nag-change ng tono. Morales Milet, shoutout sa inyo nasa Facebook, kay Gilbert Odtohan, kay Kim Santos, happy viewing po sa inyo, kay Conrad Rualizo at kay Ray Cahel, nakikinig din po sa atin dyan sa Facebook. Maraming salamat sa inyo ka-coffee ha, sa pagtutok sa atin. Baka nasa Facebook po kayo at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasunin na nagka-coffee, pa-click lang po ng follow, yan nasa taas. Click nyo lang po yung follow. At kung kayo nasa YouTube, ay click nyo lang po ang subscribe. Alright, ka-coffee, para dumami po tayo. Kuha na ng kape, move on na tayo sa susunod nating topic.